Daddy, saan ka dadaan? Royal Hospital Express. ka? Ma-express ka? Royal Hospital tayo eh. Royal ba? Sabi ko lang guys, ito talagang breast cancer. Kung lahi ninyo, lalabas at lalabas yan, isa sa inyo. Alam mo, sa feeling ko lang ha, sa akin lang diagnosis, my own diagnosis. Ang breast cancer talaga guys, kung meron sa lahi ninyo, magti-trigger yan through talaga depression at saka stress. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Pumunta mo sa likod. Wala ako ng langis. Good morning. Good morning guys. Good morning mga loves. Aga namin no. Dali kaming school, nag-drop sa mga bata. Now I'm going to my Sabi ko sa iyo, pa alas 8 oh. Dito kami sa gasoline station nagpagasolina and then bibili si daddy ng langis. Kaso lang sarado pa. Mayroong number daddy, tawagan mo yung number. Dito, kung anong oras 1 minute guys. Ayan, mamaya na lang daw siya bibili ng langis. Punta kami ng Royal Hospital mga lalabs kasi meron akong mammogram procedure. Ito yung mammogram from last year pa na hindi ko napuntahan. Then na-expired yung health card namin. And then kukuha ka ng panibagong schedule pero magantay ka kung kailan ka bibigyan. So binigyan naman ako pero after 6 months ata or 8 months bago binigay. Daddy, saan ka dadaan? Royal Hospital Express. ka? Ma-express ka? Royal Hospital tayo eh. Royal ba? Sinabi ko sa'yo Royal. Akala ko dito sa tayo. Boucher? Hindi sa Royal pala. Akala ko sa Saan bang iniisip mo? ang iniisip ko doon na SQU. Kibot. Palpak. Sa kanya. So nung saan lilipad ang isip niya. SQU yung iniisip ko. Pag nakalusot ka doon, ang hirap mo nang makabalik. Ayun, sa Royal ako guys kasi doon ang mammogram. Ay, procedure lang naman to every 2 years. So habang nandito pa ako sa Oman, gagrab ko yung opportunity kasi alam mo naman sa atin ang mahal-mahal magpamammogram. So para lang siyang routine lang siya sa katulad kung nasa menopausal stage or menopause, ganun. Kasi syempre, monitor kung may mga something na doon sa dede natin. So ayun, on the way na kami guys. Nakadaan kaya kami ni Brian doon sa baba. Nga dito. Nako daddy. Parking for consultants daw. Problema talaga dito guys, parking. Basta mga government hospital para lang din sa Pinas. Oh, swerte niya oh. Nakaano siya oh. Nakatempo siya oh. Buti pa yun, nakatempo ng parking.
Ganda. Problema talaga dito parking. Daming pasyente. No? Ano pa lang, wala pa nga alas 8 ang oras. Tabi. Sabit. So this is the Royal Hospital here. Makikita nyo na to sa mga past videos ko. One of the government hospital dito sa Muscat, sa Oman. Nandito na lahat guys, lahat ng mga cases. Pero yung iba naman hinati na sa ibang mga hospital para Dapat para hindi sabay-sabay. Saan meron? Yung tabi ng daan. Meron naman dun sa other wing guys, so extension. Pero malayo na siya ang lalakarin mo. Kaya na tayo, punta na. Maglalakad na tayo. Punta tayo doon. Ayun doon, marami oh. Mga doctors nga doon nagparking oh. Tingnan mo. Doon na tayo. So, wala na silang option oh. Dito guys, extension nila. Up and down ito, meron pa to sa baba. Diyan sa baba. Meron yun dyan. Ayan, tingnan nyo. Ayan o. Ayan, karaming sasakyan araw-araw dito sa Royal Hospital. So, dito kami sa palagi kami dito napupunta. Pag nagpunta kami sa Royal. And that side there, mga accommodation yun ng mga nurses, medical staff, ng mga expatriate. Marami dyan Pilipino nakatira. Saan galing yun? Yan, sa likod. Yung doktor. Yan, nakaparking na kami guys. Doon sa likod. Likod banda. So, maglalakad kami ni Daddy punta doon sa building. Kung taglamig, ang sarap maglakad dito dahil malamig ang hangin. Pero ngayon, summer. So, antos-antos ta. Tsaga-tsaga. Para makapagpa-check up. So, here we go. We go. Dito tayo sa that side. Kalimutan ko na yun. Tagal na yun. Right palliation. Yan. X-ray. Tingnan mo nga lang kung saan mo papasok. Baka hanapin mo ako at kasi alam kung saan mo hanapin. So, ayan guys, nasa waiting area na ako. Nag-antay na lang na tawagin para pumasok sa mammogram room. Grabe init mga lalabs. Tapos na ako sa loob. Yan o, tapos na ako. Daan muna kami ng another clinic kasi kukuha kami ni Daddy ng gamot namin. Yung mga maintenance namin. Kay Daddy yung sa kanyang mata, yung drops. Sa akin naman yung sa asthma ko. So ayun guys, tapos na yung mammogram ko. And after ng mammogram, dahil nga meron akong malit na cyst noong araw na nakita dun sa private hospital. So sinuggest ako na mag-ultrasound. So natagal ako sa loob kasi after ng mammogram, nag-ultrasound pa ako. Tingnan pa yung nireklamo ko ba. Pero yung resulta, malalaman ko yung resulta guys doon sa sa appointment ko doon sa health center, sa asthma appointment ko. Doon babasahin yung result. Pero meron silang nakita dito sa may kilikili ko na parang something na bilog, ganun. Pero hindi pa nila
masabi kung cyst ba talaga siya. Kasi, ano pa, investigate pa ng doktor. Pero narinig ko yung isang doktor, sabi naman na, no, it's not cyst. Maybe muscle siya, yung nanigas na muscle. Kasi di ba nagbubuhat ako kay baby namin, tapos exercise din ako ng sumba. So, yung movement ng aking arm, lalo na pag nagbuhat ka ng baby, baka nagmuscle yung laman. Baka tumigas siya, baka naging parang bilog siya. Pero malalaman natin guys sa sa appointment ko sa health center. Hopefully, praying na wait, papunta na kami sa parking, init. Praying guys na benign lang siya, whatever, o sana muscle lang talaga siya nanigas, no? Dahil alam nyo naman, meron din kami history ng breast cancer. Yung tita ko, kapatid ni Papa, namatay yun sa breast cancer, at saka yung tiyahin ng Papa ko din, breast cancer din, hanggang sa naging komplikasyon. So sana, at then my sister Bining, naoperahan talaga siya sa cyst. Noon pa yun, bata pa siya, siguro mga 19 pa si Bining noon. Ganun. Tapos yun guys, hoping and praying na maging okay lang lahat ng result, no? Para tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Okay guys, yun muna. At ang init na talaga. Okay, punta muna kami ng Bowsher Polyclinic. Alright. Hi guys, I'm Mang Lalabs. Welcome back again. So, nandito tayo sa bed. Dito tayo mag-chika-chika kasi tawag dito, mas komportable, diba? Walang ingay. So, ang ichichika ko sa inyo ngayon guys, yung resulta ng aking mammogram. Kaya lately, diba, may vlog ako ng nagpa-mammogram. So ito na yun, nakuha ko na yung resulta. Here is the result of my mammogram. Kasi ipapakita ko to sa local health center. Though, yung naman, yung na kasi sa kanilang computerized. So, yung kung ano yung resulta mo doon sa big hospital, makikita na yan sa local health center. Pero mas maganda din na meron akong sariling kopya. So, guys, sa video na to, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung machine ng mammogram, anong itsura niya. Kasi nung mga nauna ko pang video, hindi ko siya na-videohan. Pero yung machine lang ay papakita ko guys, hindi ko papakita ko yung, hindi ko binidyo yung sarili ko na nagmammogram kasi literal talaga kapag nagmammogram ka, nakahubad ka, kasi nakahubad talaga. So, hindi ko naman carry na magpakita ng aking katawan. Kahit ibablari ko pa yan, pero nandun pa rin, katawan ko pa rin ang nandoon. Nakahubad siya yung upper. So, sabi ko wag na lang, parang di ko pa carry. So, yun guys, yun yung machine ng mammogram, papakita ko. And then, meron namang mga ibang video siguro na ma-search ninyo kung paano gagawin yung mammogram. Basta, medyo masakit siya kasi yung daddy mo ipitin, may part na igaganon, ipipress, tapos may part niya na nakaganon ka, itong part naman na itong ipipress, ganyan. Basta ipitin siya mga lalabs, ipitin. Medyo masakit talaga siya, mga seconds lang naman. So, to cut the story short guys, no? So, ito na nga ang aking result ng mammogram. So, sa awa ng Diyos, ang aking mammogram is clear po naman, walang problema. So, lahat ng mga lump or something na nakikita doon ay puro siya benign. Do yung aking cyst dito na part, nandun pa rin siya, pero benign siya naman. And then, maraming mga, dito, may dito, after pala ng mammogram ko, in-ultrasound din ako, kasi mayroong parang nakita dito sa ilalim ng kilikili ko na para siyang bilog na itim ang kulay. Pero sabi ng doktor, is not cyst kasi hindi siya man siya parang bola. Kasi kung parang bola siya, so cyst siya. So pinorwide ako sa ultrasound. Pinanong-ginon dito, matagal. So hindi nga siya cyst, para lang siyang, alam mo yung mga, siguro mga fats na nabubuo. May sinabi dito, both breasts show
genously fibroglandular tissues. May mga tissues siya guys na nakikita dun. Siguro mga fats, mga fatty something ng ating, kasi yung tiyan natin parang may fats din, may bilbil. So yung breast natin meron din pala silang ganun. And then siguro mga namumuo din ng mga dugo kasi siyempre kung mag-exercise siguro may marami kasi akong mga ginagawang exercise lately na yung ano ba para sa arm. So siguro may mga blood inflammation doon, but mostly yun lang yung mga tissues nakikita at all are benign naman. And then of course muscle ko siguro nga nakikita din yung syempre nagboboto kay baby kay Nami. Dito kasi ang puwersa ko sa palagi akong nakaganon. So nagkakaroon ng parang muscle dito. Baka yun yung nakikita. Pero hindi siya cyst kasi hindi siya parang bola. So alhamdulillah, good ang lahat ng resulta. Walang dapat ikabahala. But of course, nakalagay dito repeat ultrasound after 6 months. So parang siyempre lang din yung precaution, kailangan obserbahan yung mga nakikita doon kasi na alam ng doktor na may lahi kami ng breast cancer, like yung sister ng father ko, yung papa ko, yung bunso nilang babae, namatay yun ng breast cancer. Tapos yung mismong tiyahin ng papa ko, kapatid ng lolo, breast cancer din, and then with all the complication na nangyari. And then my sister, si Bining, na-operan din yan sa breast. Dito, bata pa siya, mga siguro 17 or 8. Basta wala pa siyang 20 guys, na-operan si Bining. At ngayon, meron na naman si Bining cyst dito. Pero siya man din, nakakapa niya, meron talagang parang bola. So, kailangan din ni Bining ng mammogram or tsaka ultrasound. Inaantay lang niya yung insurance, medical insurance ng kanyang company. So, literal talaga na lahi namin yun, kaya minomonitor ng doktor. So, ang masasabi ko lang guys, ito talagang breast cancer. Kung lahi ninyo, lalabas at lalabas yan, isa sa inyo. Alam mo, sa feeling ko lang sa akin lang diagnosis, my own diagnosis. Ang breast cancer talaga guys, kung meron sa lahi ninyo, magti-trigger yan through, talaga, depression at saka stress. Kaya ngayon, iniwasan ko talagang magka-depress at saka stress kasi alam ko talaga these two things, depression at saka stress, ito yung mga bagay na nakaka-trigger doon sa dalawa kong tita, sa isa kong tita at saka sa isa kong lola. Bali lola ko na siya dahil Chinese papa. Yun yung mga naka-trigger sa kanila, kaya nag-active yung kanilang cancer cell, yung depression nila. Anyway, I don't want to discuss about their depression, but I know the fact na dumaan sila doon because of marriage life, yung ganun, buhay mag-asawa. So, alam nyo na. Kasi, I don't want to go details for them kasi patay na nga sila, diba? Pero yun lang sa diagnosis ko talaga. Itong sakit na to, anumang klaseng cancer, guys, lahat sila ay natitrigger sa stress talaga. Kahit anumang sakit, sa stress talaga eh. Kaya, iwasan natin na huwag ma-stress, pero tao lang tayo, guys, hindi talaga maiwasan, no? So, sana, and most of all, talk to your partner talaga, to your husband, to your partner. Kasi, sila lang din naman ang pinaka number 1 na bibigay sa atin ng stress. The reality talaga. Sila talaga yung partner natin, yung husband natin. Kasi pag ibang tao, pag na-stress tayo, parang hindi masyado tayong tinatablan sa dibdib eh. Pero yung mga partner at asawa natin, pag nagbibigay sa atin ng stress, baon na baon sa dibdib. Kaya, we have to talk with them para alam din nila kung saan sila lulugar. Alam nila kung saan sila zipper na yung mouth nila na hindi tayo matamaan ng mga masakit nilang mga pananalita. Ganun. So, it's better to talk both talaga. So, yun lang guys sa ma-advise ko. Itong mga lahat na to, kung meron kayong not only breast cancer, with all kinds of cancer, pag na-trigger sa body natin, napakahirap. Kaya iwasan po natin ang ma-stress talaga. So, ayan guys, napakita ko na sa inyo. And then, panoorin nyo na lang yung video, yung itsura ng ng mammogram. Okay, so ayan guys, thank you again sa pakikinig. And once again, thank you for watching. This is Mama Ellen and bye-bye!
So guys, mga lalabs, ayan yung mukha ng machine ng mammogram. So dyan inipit yung aking dede, patagilid, paharap. So yan guys, ang mukha ng machine ng mammogram para sa mga gustong yung curious ba kung ano itsura. So ayan siya guys.